Mamamatay si Prince Benjamin. Naging successful ba ang ginawang assassination ni Hulkenberg gamit ang katawan ni Balsamilko? Na dahilan kung bakit na-infect din ang katawan ni Benjamin? Nagamitan din siya ng napakalakas na bioweapon, ang sekretong sandata ng Kakin Empire na ang TSK-17. Dito din natin makikita ang interaksyon, ang pagkikita ng Zodiacs na si Botobay, ni Mizai Strom at ng First Benjamin kasama na itong si Kaiser. At ang binabalak ng First Prince na patayin ang lahat ng iba pang mga prinsipe bago siya mamatay para kahit papano malipat sa kanyang mga anak ang trono. Ang lahat ng yan at marami pang iba ay tatalakayin natin guys sa video na ito. Siguraduhin nyo nang nakalike, nakasubscribe at na-ring nyo ng bell button para automatic ma-notify kayo pag release ng susunod na video. Pero wag na nating patagalin pa, let's go! Ang pangalan ng chapter na ito ay Negotiation Part 4. At makita natin dito na kinaklarify, nililinaw talaga ni Morena ang naging desisyon nitong si Borksen. Dahil alam naman natin ang balak niya talaga, ang talagang purpose niya sa paggamit ng return card ay para makatakas, para piliin at ibalik ang X card para malayo na siya mula sa hili. Pero since as of the past chapter nga, na ang chapter 409, nakita natin ang piniling ibalik nitong si Borksen na baraha ay ang Yes card, na ang baraha na magpapasali sa kanya sa loob ng hili. Tinatanong siya ni Morena na hindi daw ba nagkakamali ng desisyon itong si Borksen. Na sinagot ni Borksen na oo, hindi siya nagkakamali, ito talaga ang baraha na pinipili niya. Nilinaw din itong si Borksen kay Morena na ito talaga ang gusto niyang mangyari, itong baraha na kinuha niya, ang Yes card. Pero sa loob-loob lang nitong si Borksen, kahit na ito ang sinasabi ng bibig niya, alam niya na hindi dapat ito ang pinili niyang baraha. At iniisip din niya na dapat talaga ang X card ang ibabalik niya gamit ang return card. Kaya naman dito na figure out ni Morena na nandaya itong si Borksen. Dahil hindi pala niya alam na isa sa mga ability nitong si Morena ay ang paggamit ng mga barahang ito, ang negotiation game. Sa pagkakataong ito ay inilatag na ni Morena ang kanyang natuklasan sa ginawang pandadaya ni Borksen habang sinasabing na disappoint daw siya dito. Sinabi ni Morena na ginawa nitong si Borksen ang pandadaya nang ginawa nila ang deal para sa D-card. Sa pamamagitan ng ginawa nilang kiss, iniisip niya na na-distract si Morena at itong si Orarge, ang kasama at ang miyembro ng Haley family na nagbabalasa. Pasimple daw na tiniklop at kinurba nitong si Borksen ang barahan na ang return card sa dalawang magkabilang corners nito. Tinupi at kinerve daw ito ni Borksen ng napaka-lightly papunta sa harapan. By that way, hindi yun makikita ni Orarge dahil kapag nagbabalasa naman siya, palaging likod lang nakikita niya. Ngayon para naman kay Morena, hindi din yun mapapansin ni Morena dahil napakalayo ng distance niya mula dito kay Borksen. Meaning, hindi talaga niya yun mapapansin at tanging si Borksen lang ang makakakita ng iniwan niyang sign na yun. At yun din ang rason kung bakit nagawa niyang mapili ang return card. Hindi lang yon, ang ginawa daw ni Borksen na paglamukos ng pagdurog ng baraha previously sa previous chapter na sinabi nga nitong si Borksen na masyado lamang siyang na-excite ay isang rason lamang na ginawa nitong si Borksen para hindi yun mahalata ni Morena kapag ibabalik niya ng baraha. Now because of that, na-trigger ang isa sa mga ability ni Morena sa loob ng negotiation game. Na once na may nag-cheat daw sa loob nito, automatic ang nare-recruit nila ay sasagot ng either yes or no. Buti na nga lamang daw at yes ang napili niya. Dahil kung daw ang napili nitong si Borksen dahil nga sa ginawa niyang pandadaya, patay na siya ngayon. Pero sinabi din sa kanya at pinaalala sa kanya ni Morena na cheating is as good as quitting. Now kung nag-cheat nga siya at kung tinitreat ni Morena na nag-quit na lamang siya, mawawalan siya ng karapatan at ng freedom. Ang tanging magagawa na lamang niya ay ang sumagot ng yes or no. However, since pinili nga niyang yes card, mas minabuti ni Morena na ipasok at isali na lamang siya sa Haley. Kahit na ganon, hindi siya pinagkakatiwalaan ngayon ng buong Haley family dahil nandaya nga siya. After sumagot at i-confirm nitong si Borksen na sumasali na siya sa Haley, bigla na lang parabang bumigat ang kanyang feeling. To the point na parabang napaluhod siya sa harapan at sa presensya nitong si Morena. Ngayon isa na siyang official na member ng Haley family. Although hindi daw pinili nitong si Borksen ang yes card, i-explain pa rin yun ngayon ni Morena since isang official member na nga siya. Sinabi ni Morena na ang lahat ng mga member ng Haley family ay hindi nila basta-basta pinapatay, as well as those close to them. Meaning ang mga kaibigan nitong si Borksen ay hindi din gagalawin ng Haley family since isa na nga siyang membro nito. Meron din ditong mas magandang explanation itong si Morena kung paano gumagana ang kanyang ability na contagion. Para daw bang itong isang ability na isang mobile app. Sa pamamagitan ng mobile app na ito, ay namomonitor ng admin ang lahat ng mga na-infect nito.
ang lahat ng mga miyembro ng Contagion na para bang ang tinutukoy niyang admin dito ay ang kanyang sarili. Sa pamamagitan nito, makikita niya ang lahat ng tungkol sa kanyang mga kasamahan, sa lahat ng kanyang mga members. Nakikita niya ang lahat ng nakikita nila, naririnig niya ang lahat ng naririnig nila, ang lahat ng mga lokasyon ng mga miyembro ng Hailey, ang lahat ng number ng points nila, ang lahat ng data tungkol sa kanila at ang lahat ng kanilang ability stats. Now, it cannot be deleted daw. Hindi pwedeng itigil ang Contagion. There is only 2 conditions para matapos ito. Yun ay kung mamamatay ang admin, kung masisira ang app, or kung mako-complete nila ang goal or ang mission. Meaning, hindi talaga matitigil ang ability ni Morena unless makumpleto nila ang mission nila. Ang total destruction ng Kakin Empire at i-wipe out ang buong humanity. Or unless, kung hindi nila magagawa yun pero gusto nilang itigil ang Contagion, kakailanganin nilang patayin si Morena mismo. Ngayon, kahit na daw isang official member na itong si Borksen, hindi pa naman siya isang fully completed member dahil hindi pa niya nakukumpleto ang lahat ng 3 kondisyon. At ang huling kondisyon na yon ay ang makapag-bear witness sa gagawin na murder ng kahit na sino sa mga miyembro ng Hailey. It could be Morena, pwedeng ang mga miyembro ng Hailey as long as nandun siya sa gagawin na pagpatay. Once na magawa daw yun ni Borksen, magiging malaya na siya sa lahat ng gusto niyang gawin. Idinagdag din niya ang napaka-importanteng impormasyon na ito na hindi ipinagbabawal ni Morena ang pagpatay or ang betrayal sa loob ng kanilang pamilya. Meaning, pwede silang magpatayan, pwede silang magkaroon ng friendly fire as long as hindi pa idinedim nitong si Morena na yun ay excessive. Na para bang they can do it as long as it is in moderation, as long as hindi ito nasosobrahan. Dito na nakita ni Borksen na nagbabago na ang aura at ang feeling ng vibe niya dito kay Morena. Nagsisimula na itong maging nakakatakot. Idinagdag din ni Morena na as of now, isang level 0 pa lamang itong si Borksen. Pero once na mag-commit siya ng murder, once na gawin niyang pinakaunang pagpatay, siya ang magiging peak ng level 1. Siya ang magiging pinakamalakas sa lahat ng mga naging level 1 na miyembro ng Hailey dahil isa nga siyang specialist. Ibinigay din niya dito kay Borksen ang lahat ng impormasyon tungkol sa leveling up. Sinabi niya kay Borksen na once na maging level 21 daw ito, maa-awaken niya na ang kanyang sariling Nen ability. Kapag pumatay siya ng isang normal na civilian, magkakaroon at makaka-earn siya ng 1 point. Kapag pinatay niya ang isang Nen user, makaka-earn siya ng 10 points. At kapag pumatay siya ng isang prince, ay makaka-earn siya ng 50 points. Once na ma-reach daw niya ang 100 points, pwede na siyang maging katulad ni Morena. Pwede niya nang gamitin ang Contagion ng tulad ng ginagawa ng boss ng Hailey. Pwede na siyang magkaroon ng kanyang sariling army na 23 members. At ang pinakahuling mensahe na sinabi nitong si Morena, it is completely up to her daw. Na kay Borksen na kung gusto niyang mag-level up o hindi. Nasa kanya na din kung gusto niyang bumalik sa kanilang hideout sa loob ng Hailey family or kung gusto niyang bumalik sa kanyang mga kaibigan. Regardless, walang pakialam itong sila Morena. Pero once na ma-deem nila na hindi na necessary pa itong si Borksen, na wala siyang pakinabang, na wala siyang naitutulong sa loob ng Hailey, ay hindi nila pagdadalawang isipan na patayin na lamang siya dahil sayang lamang ang slot na kinukuha at ino-occupy niya. Kaya naman dito na-realize nitong si Borksen na napakadelikado ng sitwasyon niya. Unang-una sa lahat, there is no specific time limit. Once na makahanap sila ng mas worthy na specialist kung ikukumpara sa kanya, papatayin at i-dispatcha na siya. Dahil alam naman nila na hindi mapagkakatiwalaan nitong si Borksen na hindi ito basta-basta magko-cooperate. Pangalawa, alam din niya na hindi siya pwedeng basta-basta bumalik sa kanyang mga kaibigan dahil tulad nga ng nasabi ni Morena, naririnig niyang lahat ng naririnig nito. Nakikita niya ang lahat ng nakikita ng kanyang mga kasamahan, meaning para bang isa-sell out or para bang malileak lamang ang mga information papunta kay Morena. At pangatlo, kung gugustuhin niyang mag-fight back, since wala namang kahit na anong rules na nagpipigil sa kanila sa friendly fire, kakailanganin din niyang pumatay ng mga tao dahil wala naman siyang sapat na lakas at kapangyarihan para mag-fight back kung wala naman siyang na-awaken pa na Nen ability. Kaya kahit na anong mangyari, kakailanganin pa rin dumanak talaga ng dugo. However, kahit na matapos ang lahat ng explanation na ito, kinausap niya ulit itong si Morena habang sinasabi na babalik muna siya sa kanyang mga kaibigan. Pero ang paalalang iniwan sa kanya ni Morena, wag daw kakalimutan ni Borksen na isa na rin sila sa team nito. Kasama na rin ang Hailey family sa kanyang dapat ituring ng mga teammates. However now, there is an objective na iniwan dito kay Borksen kahit pasabihin niya na makakabalik siya sa kanyang mga kaibigan since hawak na nga ni Morena ang buhay niya. Sinabi niya kay Morena na pwede daw bang ituro
at samahan siya ni Morena sa lugar or sa passage na magagamit niya para lumabas sa Hailey hideout. Pero ang katotohanan, may gusto pala siyang itanong at i-clarify kay Morena na hindi naririnig ng iba pang mga members. Now, switching of scenes guys, makakarating tayo ngayon sa Tier 3 na kung saan dito nga nangyayari ang conflict, ang climax ng special martial law na ipinatupad nitong si Prince Benjamin. Makita natin dito na ang lahat ng mga civilians, tulad ng nabanggit sa previous chapter, lahat sila ay nakaluhod at nakaharap sa pinakamalapit na dingding. Ang kahit na sinong gagalaw, ang kahit na sinong hindi susunod ay babarilin ng soldiers at meron silang karapatan na gawin yun. Dahil nga i-consider nila na suspicious ang kung sino man na hindi susunod sa kanilang orders. Nagpapatuloy ang lahat ng monitoring na ginagawang ito ng military habang sinasabing nakuha na nila ang complete control sa Tier 3 sa Central Passenger Area. However, there was another report na meron daw isang S case, meaning isang special case, na hindi nagtagal pinuntahan nila agad. At hindi tayo nagkakamali guys, ito ang room 3101. Ito ang room na kung saan pinuntahan ng mga miyembro ng Spiders, ni Nobunaga, ni Finks, ni Phaeton at ng isa pa sa kanilang mga corporal. Ito ang nakita natin na teleportation ways ng iba pang mga miyembro ng Hailey para makapasok at makabalik sa kanilang hideout. Nang dahil dito, nilagyan na ito ng barricade at hindi na nila hinahayaang pumasok ang kahit na sino sa loob ng room na ito. Dumating naman agad ang mga miyembro ng military habang tinatanong kung ano nangyari. Ayon sa kanila, 3 daw sa mga miyembro ng soldiers nila ang pumasok sa loob ng room na ito, sa loob ng pintong ito specifically, at bigla na lamang silang naglaho ng parabang bula. Hindi nila alam kung paano yung nangyari, pero kitang-kita nila ng dalawang mata nila na bigla na lang itong parabang nag-teleport. Hindi lang yun, iniisip at ina-assume din nila na ito din daw ang dahilan kung bakit nawala si Corporal. Ang Corporal na yun nga pala guys ay ang nakita nating miyembro ng military na nanghihingi sana ng sulsol dito kay Henry, na nakita natin na unang na-teleport papunta sa lugar ng Hailey na alam naman natin na hindi siya nakasurvive. Matik papatayin siya doon, wala siyang kalaban-laban dahil hindi siya marunong gumamit ng nen. Nakita at natuklasan din nila ang tungkol sa backdoor nito, ang ginawang daan or passage nitong sila Nobunaga, ang hiniwa niyang pinto na kung saan nakakonekta nga ang iba pang mga room sa room na ito. Napaka-suspicious at napaka-importanteng detalye, kaya imbes na mag-usap-usap sila, napagdesisyon na nila na i-contact at puntahan na agad itong si Prince Benjamin. Habang inare-report kay Benjamin na nakita na nila ang pwede nilang i-assume na way or ginagawang passage ng mga miyembro ng Hailey papunta sa kanilang hideout. However, itong si Benjamin, imbes na gumawa ng aksyon, imbes na pumunta na agad sa lugar na yon para mapuksa na ang mga Hailey, ang naging sagot pa niya dito guys, hayaan na daw nila na ang third squad na ang mag-handle sa Hailey. Meaning, hindi niya na priority ang Hailey ngayon at ang kanyang priority ay ang hanapin ang mga higher ranking prince. Especially daw itong si Choray at itong si Lazarus. Si Choray nga pala guys ay si Zhonglei, kaya huwag kayong malito. Ayon sa kanya, hindi na daw importante ang iba pang mga lower ranking prince. Ang priority nila ngayon ay ang mahanap itong si Lazarus at itong si Zhonglei, at ang alam nila na pinakaunang information prior pa or nangyari pa bago nila ipatupad ang martial law is that namataan daw itong si Zhonglei na papunta sa Tier 2 gamit ang connecting bridge na ginagamit din at dinadaanan kung pupunta sa private headquarters ng head ng CU family. Kaya naman pinaghihinalaan itong si Benjamin na baka daw nagtatago itong si Zhonglei sa loob ng Justice Bureau or baka naman nakipagkita at kasama na nitong si Zhonglei ang mga CU kasama ang boss ng CU family, na baka nasa lower tiers na talaga siya para hindi siya matagpuan nitong sila Benjamin. Kaya naman ipinatawag na nitong si Benjamin ang second squad at ang Jaeger Battalion para masigurado na makakapture nila si Zhonglei. Pero ang tumatakbo pala sa isip nitong si Benjamin is that na-infect na pala talaga siya ng TSK-17, ang ginamit nilang bioweapon, ang secret weapon na tinatangka nilang gamitin nitong si Balsamilko para patayin itong si Hulkenberg. However, it seems matapos makabalik nitong si Balsamilko sa quarters ni Benjamin, or sabihin na lamang natin na nitong ni Hulkenberg dahil alam naman natin na si Hulkenberg nang nasa katawan ni Balsamilko, nagawa niyang successfully na i-assassinate din itong si Benjamin gamit ang the same weapon na yon. Kung nasaan si Balsamilko ngayon, hindi natin alam. Most likely, pinatay na siya ni Benjamin or baka ikinulong siya nito. Pero ang tumatakbo sa isip ngayon ni Benjamin is that matapos mag-appear or magpakita ng pinakaunang symptoms, magte-take lamang ng 10 oras bago makomatose ang naapektuhan ng TSK-17 and 2 hours after that is death.
Tulad na lamang na napag-usapan nila ni Balsamilco previously na sa loob ng 12 hours, mapapatay ng kanilang secret bioweapon na ito ang kahit na sinong tao. Na ngayon, meron na lamang daw 9.5 hour itong si Benjamin, meaning 9 hours and 30 minutes na lang ang natitira bago siya makapag-enter ng comatose state. Sa loob ng time limit na yon, kailangan niyang mapatay ang lahat ng iba pang mga prinsipe. At sa pamamagitan nun, kahit mapatay pa siya ng TSK-17, ang kanyang anak ang mag-i-inherit ng throne. Dahil wala namang ibang mag-i-inherit nun kung walang natirang ibang prinsipe. Meaning ang anak ni Benjamin ang magiging susunod na hari ng Kakin Empire. At nangangahulugan lang din yun guys na may anak pala itong si Benjamin na hindi pa sa atin nare-reveal even up to this point. This will be made possible daw sa pamamagitan ng Emergency Crisis Law Article 1 na ang threat to maintenance of the monarchy. Sa pamamagitan nun, kahit walang matirang prinsipe sa succession war, ang mag-i-inherit ng trono ay ang anak ng tunay na nanalo sa laban. Sa pamamagitan nun, kakailanganin na lamang niya ang isang formal certificate na manggagaling sa hari or sa current na king ng Kakin Empire na itong si King Nasubi. Therefore, after that, kahit lang kanyang illegitimate na anak ay pwedeng ang maging susunod na hari. Dahil wala silang choice. Walang ibang magsasucceed ng trono kung hindi ang taong yun. Now there goes another mystery guys. Hindi lamang ang iba pang mga misteryo na hindi pa nasasagot na ang anak ni Beyond. Ngayon, kasama na sa mga misteryong ito kung sino naman ang anak nitong si Benjamin. However, given this time limit na ang 9 hours and 30 minutes, kakailanganin niyang makumpleto ang kanyang final mission na patayin ang 4 more princes. However, alam naman natin na madami pang ibang prinsipe. Pero tulad nga ng binanggit nitong si Benjamin, ang pinaka-priority na lamang niya ngayon ay ang mga higher ranking princess. Dahil ang mga lower ranking princess naman ay hindi naman talaga naghahabol ng trono. Kaya possibly ang target niya ngayon ay ito lamang si Serednik, si Zhang Lei, si Tsubepa at si Lazarus. Dahil kahit naman na nasa 6th place itong si Tyson, wala naman siyang pakialam sa trono. Subalit sa hindi inaasahang pagkakataon, sa ginagawang pagpapatupad nitong si Benjamin ng kanyang special martial law sa tier 3, nandito ngayon at nakaharap niya ang Zodiacs. Itong si Botobay, si Mizai Strom, at ang pinaka-head ng Department of Justice or ng Justice Bureau na itong si Kaiser. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa itong si Benjamin, hindi siya nagpatinag. Sinabi niya na siya ang military advisor ng Royal Kakin Military at sa pamamagitan ng kanyang privilege na ito, i-integrate niya ang tatlong great power ng Kakin Empire at gagawin niyang witnesses ang tatlong ito habang ginagamit niyang headquarters ng Justice Bureau para sa Special Martial Law. Siyempre, hindi naman basta-basta pwedeng kumontra ang tatlong ito. Hindi sila pwedeng mag-cause ng gulo nang walang kahit na anong rason. Kaya nagtanong ng maayos itong si Mizai. Ano daw ang dahilan kung bakit kinailangang ipatupad nitong si Benjamin ng Special Martial Law? Kasi nagot naman itong si Benjamin na nagtulong at nag-conspire daw itong si Serednik at itong si Halkenberg para gumawa ng isang terrorist attack gamit ang isang bioweapon na ang TSK-17 nga. Although not specified nitong si Benjamin, sinabi niya na yun ay ang secret weapon ng Kakin Empire na hindi na-develop at isang sample pa lang even up to this day. Pero ginamit daw yon ng dalawang prince at tinangka nilang gumawa ng isang terrorist attack. And for that reason, nakuha nila kung sino man ang ilan sa mga terorista pero hindi nila nahuli ang dalawang prinsipe. Hindi nila nahuli si Serednik dahil patay naman na itong si Halkenberg. Pero sa pamamagitan ng terrorist na nakuha nila, in-interrogate nila ito ng napakalala at napiga nila ito ng napiga sa information. At sa pamamagitan nun, nalaman nila na sa loob ng iba pang mga prinsipe, may iba pang mga terrorist na nakablend in. Na dahilan kung bakit kailangan nilang i-check ang quarters ng iba pang mga prince para matanggal ang mga teroristang yon. Although oo, alam nitong si Mizai na hindi completely and fully 100% totoo ang sinasabi nitong si Benjamin, may katotohanan pa rin yun. Hinaluan niya lang ito ng kasinungalingan para hindi ito magmulang kabulaanan lamang. Base din daw sa mga sinasabi nitong si Benjamin, binabalak niya na gawing kakampi ang tatlong great powers pa ng Justice Bureau at ang military ng Hunter Association. By that way, hindi sila mapipigilan nito. Para din makumbinse pa sila, sinabi nitong si Benjamin na since ang biohazard or ang bioweapon daw na yon ay napaka-contagious, kailangan talaga nilang ipatupad ang special martial law para mapigilan yon. Dahil even up to this point, ang medical transfers daw from hospital to hospital ay hindi magiging posible kung hinahayaan lamang nila na kumalat ang virus.
Talagang kinakailangan ng utmost strict na prohibition at ng quarantine para mapigilan ang pagkalat nito. At hindi lang yun, may draft na daw sila ng royal mandate at hindi magtatagal, ibababa na yun ni King Nasubi papunta sa tiers na to. Pinagpapatuloy pa ni Benjamin ang napakarami pang mga eksplanasyon, pero dito'y may napansin si Botobay na dahilan kung bakit kinailangan niyang itanong ang bagay na ito dito kay Benjamin. Tinanong niya si Benjamin kung okay lang daw ba siya, na sinagot ni Benjamin na absolutely fine. Pero kung titingnan natin, napakaiba na ng itsura ni Benjamin. Para bang nagde-distort na ang kanyang muka? Para bang unti-unti nang nababago ang hugis ng kanyang katawan nang dahil lang nga sa ginagawang pag-atake at pagpatay ng TSK-17 sa kanyang mga organs. But regardless, hindi naman nila pwedeng basta-basta na lamang sabihan si Benjamin na ito lang naman ang rason kaya niya ito ginagawa. Pero ang tumatakbo sa isip ngayon ni Kaiser, na kung totoo nga na may kinalaman ang bioweapon na yon sa nangyayaring napaka-impulsive na decision na ito ngayon nitong si Benjamin, meron na lamang siyang 24 hours max para gamitin ang bangkay nitong si Hulkenberg para pag-aralan kung magagawan pa ba ito ng solusyon. Ngayon huwag kayong malito guys, although sinabi ni Benjamin at itong si Balsamilco na 12 hours lang ang kakailanganin para pumatay ang TSK-17, since ikinoconsider din dito ni Kaiser ang pagkakaroon ng NEN abilities or ang enhancement, ang defenses na magagawa ng NEN ability sa isang user, just to be sure itinaas niya na ito sa 24 hours. However, since ang pinaka-priority naman ni Kaiser dito guys ay ang kalagayan ni Fugetsu, iniisip niya na kailangan lamang nilang mag-hold out ng 24 hours nga. Sa loob ng 24 hours na yon, mapipigilan na ang kahibangan na ito ni Benjamin at mamamatay na siya. At meron pa siyang one final fortress, ang pinakahuling line of defense na magagamit niya para protektahan si Fugetsu. Pero kakailanganin na nating antayin ang susunod na chapter, ang susunod na video para sa susunod na mga pangyayari. And sadly guys, after this chapter 410, nagkaroon na naman ng hiatus at hindi pa ulit nagre-release ng panibagong chapter itong si Togashi. Knowing him, napakatatagal talaga ng hiatus nito. Kaya medyo matagal din nating aantayin ang susunod na chapter. But no worries, you can guys suggest kung anong mga series ang gusto nyong talakayin natin sa channel habang hindi pa nagre-release ng bagong chapter sa Hunter x Hunter. Ilagay nyo lang yan sa comment section at ang may pinakamataas na number ng recommendations ang gagawa natin ng chapter reviews. Be sure na naka-like, naka-subscribe at na-ring mo na ang bell button para automatic ma-notify ka pag release natin ng susunod na video. Also, we have an official Facebook page and official TikTok account. Kaya naman i-like at i-follow nyo na ang other account platforms natin na yon para hindi kayo mahuhuli sa bawat announcement natin hindi lang sa Hunter x Hunter kung hindi sa ating channel. Shoutout nga rin pala guys sa napaka-solid na mga supporters na ito from the previous video. Maraming salamat. It is the Updated Weeb and I will see you guys on the next one.